kasing si Angelica at si Mark, on, off. Parang hindi naman ganun kalalim ang relasyon ninyo, Angelica, at parang hindi mo masyadong kilala si Mark. Seryoso ba kayo sa isa't isa? Baka naman textmate lang kayo. Baka naman hindi mo mahal, Mark, si Angelica. Mahal ko din po. Kaya nga po nagtagal kami ng 1 taon. So, Angelica, ang tanong, nagatochi-tochi na? Hindi ka na. Dalawa magpipisa. Texas, talaga Texas. Texas, dalawa. Texas yung lalaki. Dalawa magpipisa. Ilang beses na kayo nag-something-something ni Mark? 5 po. Ha? 5. 5 beses po. So, paano pagsabay kayong nabuntis? Sabay na po siya kasi nagpipiliin niya sa aming dalawa. Nako, mga kasawsawan. Away, naiintriga na ang lahat dito kay Clarence. Eto, pakita natin, tignan natin ang itsura ni Clarence. Nervous daw siya. Mga kasawsawan, nakita na natin si Clarence, pero yan po ay nung lalaki pa ang forma niya. Magawa nga kaya siyang mahalin at totohanin ni Mark kung makikita niya ito ngayon. Ang inaabangan niyong lahat, mga kasawsawan, eto na, sabay-sabay po nating kilalanin ang body-body ni Mark na kung tawagin niya ay si Mahal. Narito po, si Hannah Clarence Castro. Pasok! Freeze! 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 Sandali lang! Ha? Kapal na mukha mo! Bakit ka nagpakababae bigla, Clarence? Kasi po, mahal na mahal ko po talaga si Mark. Ganda ang pangalan ay Clarence Hannah. Anong buong pangalan mo? Hana po talaga. Saang punto ng pagsasama nyo o pagkakaibigan ninyo, Hannah, ni Mark, mo naramdaman na mahal mo siya? After 6 months po talaga nung nandun na po ako nakatira sa kanila. Alam naman po ni Ate Lovelyn kung gaano po kami ka-close talaga ni Roldan eh. Pero hindi ko alam na mahal mo yan. Ang sinasabi, Hannah, ni Mark, nilasing mo siya, marami yung tinagay mo dun sa alak, napansin niya yon, pumunta ka ng kwarto, hinatak mo siya. Ganun ba talaga ang nangyari? Aminado po ako sa lahat ng yun. Ginawa mo ang lahat ng yon, bakit? Hindi ko po alam kasi kung paano paparamdam sa kanya kasi inisip niya lalaki ako. Hindi ko naman po sinasadya na magkagusto rin po sa kanya eh. Yung nangyaring something, naulit yon, hindi ba? Sa pangalawang beses, ikaw pa rin ang nagyaya, ikaw ang nagpumilit. Yung pangalawa po, matino na po kami nun. Kaya Walang alak. wala po. Okay. Pati nung sumunod pa po. Di lang naman po 3 eh, may higit pa nga 5 eh. Anong nangyari naman nung Feb 14? Ano po, meron po sila... Araw ng mga puso yun. Oo nga po, meron po Oh. silang practice noon. Ay, may sayaw po sila noon. Hindi po ako sumali noon. Bali, naiwan po ako sa bahay kasi nga po wala po sila lahat. Ako lang po naiwan sa bahay. Hindi ko naman po alam na babalik siya. Kasi nga naiwan daw po niya yung face powder niya. Sakto po naliligo ako noon. Oh. Nung sabi niya, Mahal, nakita mo ba yung face powder ko? Sabi ko, nandiyan sa may cabinet, hanapin mo dyan. Sabi niya, hindi ko makita, nasan ba dito? Eh, hindi pa po tapos maligo noon. Di nagtapis na lang po ako noon. Tapos sabi ko, eto, bulag ka ba? Ginaganon ko siya kasi ganun talaga ako mag-usap sa bahay.
Tapos nung pagkabigay ko sa kanya, parang ang tagal na gawakan yung kamay namin. Tapos nun, hindi ko sinasadya na ilaglag ko yung tuwalya ko. Doon, bumagsak ang bataan. Ay, akala ko yung face powder. Inatake na lang hapon. Ang tanong, Mark, kung isa kang bubuyog at sina Angel at Hannah ang bulaklak, isang rosas na puti, wag naman isang pagitang kampupot, wag naman. Isang rosas na puti o isang rosas na pula? Mag-isip kang mabuti. Saan ka ngayon dadapo, Mark? Babagsak ka sa kumunoy. Sa puting rosas po. Saan? Puting rosas po. Puting rosas! So bakit puting rosas ang pinili mo? Kasi naging SO ko na rin po yan. Ha? SO po. Ano yung SO? Secret on po. Ha? Secret on. Secret on! Kayo din, SO! Hindi po. SO kayo! Secret off! So ngayon, inaamin mo na talagang naging mag-secret on kayo ni Hannah. Opo. Sinabay mo kay Angelica. Opo. Bakit? Dahil nga po doon, nahulog na po ako sa mga pag-aasikaso niya sa akin. Ikaw ang pinili, Hannah. Napangiti ka. Haba ng hair. Mark, pagkakasalan mo apo ko? Salamat. Salamat. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Pero ang tanong, handa na ba kaya sila na magpakasal? Yun lang, handa ka na, Mark. Kahit sa uwis lang. Hindi mo yun. Mukhang ang kailangan po nating pagkasunduin ay si Aling Loretta at si Aling Lovelyn. Sa oras na ito, hihingi na tayo ng tulong sa trio Tagapayo para maliwanagan po ang ating mga bisita at para din maunawaan ni Mark at ni Hannah itong papasukin nilang malaking responsibilidad. Ay, lovely, pwede bang... Okay na yung mga bata eh. Okay na sila. Bati na kayo rin ni Aling Loretta kahit pa paano, hindi niya kaano-ano, nagka-content sa bata. Sila parang Yung mga tatay niya, kailangan maging Clarence ka pag alis namin. sa ginawa. Pati yung isa, ganun din. It's more on the ano lang. Hindi nila talaga preference. Ino-orient sila ng magulang nila na maging ganun sila. Kasi total, magkakahiwa-hiwalay tayo. Para walang mangyayari Pati sa'yo. yung lalaki, kayo Oo, hindi kayo magkakaroon ng problema. Parang telenovela ang inaabangan ng lahat. Attorney, doktora at father, abay nagkasundo po ba si Aling Lovelyn at si Nanay Loretta? Kinausap ko nga po uli si Aling Love at sabi ko, bilang isang magulang, di po ba ang gusto natin ay yung kaligayahan ng ating mga anak ang mangibabaw. At sabi naman niya, attorney, at kaya nga sabi ko, kung ano man ang desisyon nila, at sinabi naman ng aking anak na mahal niya, itong si Hannah, ay suportado naman daw po niya. Kaya't unti-unti mo na ngayong ilapit ang kalooban mo, hindi lamang kay Hannah, kundi ganun din kay Aling Loretta. Sapagkat yan ay mga aral sa inyo. Sa buhay ninyo, kayo ay nagkita-kita, marahil may misyon, marahil may dahilan. So yun lang. Chang, gusto kong i-focus dito yung tungkol sa kung bakit nagkaganito si Hannah. Hannah na ang titawag ko sa'yo, Clarence. Dahil nung 10 years old na nagkahiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay parang pinaghatian sila eh. So siya, napunta sa kanyang ama, sinabi, kailangan maging lalaki ka. So inimpose talaga na siya ay maging lalaki para sa ganun, hindi ka mabubuntis, hindi magkakaroon ng problema. At ako bilang tatay, parang ganun na, wala akong problema. So, parang
lang sa kanya, eto, ano ba talaga ako? So, in conflict na siya noon eh. Tapos, napunta siya, 16 years old, humiwalay na siya eh. So, napunta siya kung kani-kaninong bahay. At eto na ang kanyang awakening experience kay Mark. Parang, babae nga talaga ako. So, dun lang nagkaroon ng talaga, sa